Ngayon po ay simbang gabi. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Ang pamilya ang pangunahing tagapamulat ng loob sa Diyos sa tahanan ng Pilipino. Liturhiya, ang mga araw mula sa Disyembre 17 hanggang 24 ay nakalaan sa paghahanda sa kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon, ang pagbasa ng tahasang tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Diyos. Turo ng simbahan, kung maaari lang hiwain ang kalooban ng bawat Pilipino, hindi katakatakang matuklasan sa ubod nito ang mga pangunahing mga karakter na humubog sa kanyang pagkatao. Si inay, si itay, si kuya, ate, sangko, sanse, diko, ditche, mga kamag-anak at malapit na kaibigan. Silang lahat ay karugtong sa pamamagitan ng isang matibay na lubid na pinagsamahan. Sa pamilya natin namana ang pananampalatayang nakagisnan. Pamilya din ang unang nagmulat sa atin sa maraming mga kaugaliang nagtataglay ng ating loob sa Diyos. Hindi marahil kalabisan na sabihin, ang buklod ng pamilya ang nagsisilbing pangunahing dahilan ng pagkakabuklod ng Pilipino sa Diyos. Ang Diyos ang lagi may kinalaman sa mga gawain, ugali at mga paniniwalang iminulat sa atin ng ating mga magulang at ninuno. Kung malakas ang ating pagkapit sa mga paniniwalang ito, maaring ipinahiwatig na malakas pa rin ang ating pagkapit sa pamilya. Ang pagtataksil, dito ay pagtataksil din sa pamilya.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Ana Carmela de Guzman, Camille de Guzman, Pamilya Caspe, Talon, Harabe, Simangan, Ramon at Marie Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Glo Gonzales Salazar, Elma Laguador, Maria Teresa Mendoza, Pamilya Ong Reyes Atalyarde, Pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry Feni Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odetta de Vet Eugenio, June at Soli de Rosario, Edgardo at Aida Punanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis Neri Santos, Danilo at Emery Sebastian, Dante at Marisa de la Cruz, Ricky at Afik Magpok, Aurora at Yin Silungan, Noel at Zene Galvez, Alicia Arcega Beacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Paul at B. Resurrection, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Sedi, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abetsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Pengsulit, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng Mile Vine Trucking, Denise Simeno, Jean Mendoza, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Janet Wawa Tamani, Dr. Marat Marito Lintino, Junat Doris Pillahera, Bernard at Edna de Guzman, Susan Dumaday, Dayan Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamuni ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na nalungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Marivic at Cyrene Marcelo, Samuel Ingal, Ruben Aguirre, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Cielo del Mundo, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Father Abel Sampana, Julieta Martinez, Shirel Fernandez, Camille Cruz, Father Norberto Gagi, Mary Ann Araulio, Margaret Arcilla, Atty. Baklig, at para sa kaarawan ni Estrella Figueroa, Jojo Mercado, Noel De Leon, Lilian Quinones, Lawrence Lanyohan, Mary Santiago, Rio Roque, Riley De Leon, Myla Camalia, Angel Grace Takatan, Bernadette Reyes, Chris Vargas, Marie Cris Agulto, Liza Juliano, Erlinda de la Fuente, Myla Marquez, Marvin De Leon, Manuel De Leon, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Celedonia, Bibiana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederic, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Jose, Chidora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Tomas, Virginia, Milagros, Wilfredo, Senaida, Nicanor, Finam, Maria, Domingo, at lahat ng mga nabayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating misa de Gallo na ito, halina't pagnilayan natin ang kaloob na pananampalataya at ibahagi natin ito sa iba. Pasalamatan natin ang Diyos sa 500 taon ng pagbibiyaya sa ating bansa at upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na pipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang langking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, nilaw mong magkatawang taong iyong salita sa sinapupunan ng laging bireng si Maria, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kaming sa iyong pagka-Diyos ay makasalo, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, Sa unang pagbasa, sa pagsasabi ni Jacob sa kahihinatnan ng mga anak niya, ipinahayag rin niyang sa lahi ni Juda, magmumula ang tunay na hari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin.
Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring, dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa iyong kanyang ngalan ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos siyang lahat dumalangin. Harinawang pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Zalmon. Naging anak naman ni Salmon kay Rahab si Buz, at naging anak naman ni Buz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni Haring David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias, at si Abias naman ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 na saninlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ating pong natunghayan, ating napakinggan ang talaangkana ng ating Panginoon. Iba't ibang mga pangalan, iba't ibang uri ng mga tao, iba't iba ang panahon ng kanilang pinanggalingan. Kaya nga kung ating pong uuriin, ang unang 14 na salindahi ay tumutukoy sa kagitingan ng Israel, kadakilaan ng Israel. Samantalang ang susunod na 14 ay tumutukoy naman sa pagbagsak ng Israel. Subalit, ang susunod na pangatlo na bahagi ng 14 na salinlahi ay tumutukoy naman sa muling pagbangon at pagdating ng Mesiyas. Kaya nga kung titignan po nating maigi yung pinanggalingan na talaangkala ng ating Panginoon, hindi lahat ng mga tauhan na nabanggit ay mabubuti ang pamumuhay. Meron sa kanila naging masama ang pamumuhay, pero ang ipinapakita sa atin, masama man o mabuti, pwedeng gamitin pareho ng ating Panginoon. Ang mabuti ay pwedeng gamitin para sa lalong kabutihan, samantalang ang Panginoon naman ay nakagagawa ng mabuti kahit sa masama na tao, nakagagawa ng mabuti kahit sa masama na kalagayan o sitwasyon. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, natunghayan natin, bakit sila ba yung nalagay na pangalan sa talaangkada ng Panginoon? Halimbawa, mga kapatid, itong si Jacob, bakit ba siya ang nalagay sa talaangkanan na anak nitong si Isaac, samantalang mas matanda sa kanya yung kanyang kapatid na si Esau? At si Jacob ay mandaraya pa sa kanyang uri ng pamumuhay, sapagat dinaya niya yung kanyang kapatid doon sa karapatan ng pagiging panganay. At hindi naman si Juda ang inilagay dito na anak nitong si Jacob, samantalang sa mga magkakapatid, ang pinakamatino sa kanila ay itong si Jose na palagi nating nababasa sa lumang tipan. Kaya nga po mga kapatid, maraming mga tauhan dito, hindi kaaya-aya yung kanilang pamumuhay, pero ginamit pa rin sila ng ating Panginoon. Kaya nga po halimbawa si Rahab, isang babae na mababa ang lipad, isang kalapating mababang lipad, iyon ang uri ng kanyang pamumuhay, pero ginamit pa rin siya ng ating Panginoon para nang sa gayon matulungan ang ibang mga tao. Gayun din po naman mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, binanggit din itong si Haring David at ang kanyang naging asawa na dating asawa ni Urias, na ang pangalan sa katunayan ay Batseba. At si Haring David, bagamat pinapakilala bilang pinakadakilang hari ng Israel, siya man ay mayroong kahinaan, sapagat minsan nung siya nasa itaas ng kanyang palasyo, nakita niya itong si Batseba doon sa ibaba na naliligo. Kaya nga po si Haring David, kahit na gaano pa man siya kadakila, ang naging kahinaan niya ay ang babaeng si Batseba, sapagat hindi labang siya nahulog sa kagandahan nitong si Batseba, kundi habang naliligo si Batseba, natutunan pa ni Haring David na silipan o bosohan ang babae na ito. At hindi lamang nauwi sa paninilip ni Haring David, kundi ginawan pa niya ng paraan para kanyang makasiping at maging asawa ang babae na ito. Samantala, itong si Batseba ay may asawa na ang pangalan ay Urias. Kaya nga po hindi lamang nanilip, hindi lamang nakiapid itong si Haring David, nauwi pa ito sa pagpapapatay dito kay Urias. Kaya nga ang utos ni Haring David sa kanyang mga general, dalhin si Urias doon sa gitna ng labanan. At kapag mainit na ang labanan, biglang iwanan si Urias, nang sa gayon, siguradong mapapatay si Urias ng kanilang mga kalaban. Kaya nga isipin natin mga kapatid, nagsimula sa maliit na kasalanan, nagdugtong-dugtong ang kasalanan ni Haring David. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, si Haring David pa rin ay pinili ng ating Panginoon para pangunahan ang Israel. May mga kahinaan man, subalit nung humingi ng tawad itong si Haring David, siya man ay pinatawad at kinalugdan ng Diyos. Gayun din po naman mga kapatid, yung kanyang naging anak na si Solomon, bagamat kinikilala bilang isa sa pinakamarunong na hari ng buong Israel, siya man ay meron ding kahinaan. Kaya nga kagaya ng kanyang ama na si Haring David, ang kanyang naging kahinaan din ay ang mga babae sa kanyang buhay. Kaya nga po itong si Haring Solomon, meron siyang 700 na asawa at 300 na parausan lamang. Kaya kung tutusin po, 1,000 babae ang nasa kamay nitong si Solomon, nitong si Haring Solomon. Kaya nga po 700 asawa, 300 parausan. Kung nabubuhay si Haring Solomon sa kasalukuyan, gusto kong kausapin, may itatanong lang ako. At ang itatanong ko sa kanya, how to be you? Diba? Kasi 700,
tapos plus 300, 1,000 na mga babae sa buhay ni Haring Solomon. Ako nga, ni isa, wala, no? Kaya nga po napakabuenas naman ng tao na ito, no? Nung naghasabog ng pagpapala ang Panginoon, siya ang sumalong lahat, hindi man lang nagtira para sa amin, no? Kaya isipin po ninyo mga kapatid, no? Itong mga tao na ito, bagamat binabanggit sa ating mabuting balita sa talaang kanan ng ating Panginoon, sila man ay mga makasalanan, sila man ay may mga pagkakamali sa buhay, sila man ay mayroong mga pagkukulang laban sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, naging bahagi sila ng talaang kanan ng ating Panginoon, sapagat ang ipinapahiwatig sa atin, hindi lamang ang mga sikat ang pinipili ng Panginoon, hindi lamang ang mga mabubuti ang pinipili ng Diyos, kundi kahit ang mga makasalanan po pwedeng gamiting instrumento ng ating Panginoon para nang sa gayon magbagong buhay sila at hindi naman ay mahatak ang ibang mga tao patungo sa pagbabagong buhay. Kaya nga po mga kapatid, ang ipinapahayag sa atin ng talaang kanan ng ating Panginoon kung papaanong mayroong pagbagsak, kung paanong mayroong pagbangon, kung paanong ibinabalik sa kadakilaan ng Israel, ganun din ang bawat isa sa atin. Isipin po natin mga kapatid, yung unang bahagi ng talaang kanan, ginawang dakila ang Israel. Ito'y sa pamagitan ng paghahari ni Haring David. Ito ang pinakarurok ng kadakilaan ng Israel, sapagat noon kinikilala ang Israel sa buong paligid bilang pinakamakapangyarihang bansa. Kaya nga po ngayon, kung meron tayong kinikilala na Amerika bilang isang superpower, nung kapanahunan ng Israel, siya ang superpower, sapagat walang makagupo sa kanya, walang makatalo sa kanya sa pamamagitan ng hukbo. Malakas ang kanyang mga sundalo, malakas ang kanyang hukbong sandataan, kaya walang makatalo sa kanila sa anumang labanan. Gayun po naman, ang kayamanan ng Israel ay gayon na lamang. Sila rin ang itinuturing na pinakamayamang bansa, at ito'y sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Haring David, na itinuturing naman bilang pinakadakila na hari ng Israel nung kanyang kapanahunan. Kaya nga po mga kapatid, na ang plano ng Diyos para sa Israel ay para sa kadakilaan. Subalit mga kapatid, nagiging matatag lamang sila, nagiging dakila lamang sila, nagiging maayos lamang ang kanilang uri ng pamumuhay habang sila ay nakakapit sa ating Panginoon. Nung sinimula na nila na talikdan ng ating Panginoon, ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. Kaya nga po yung Israel, hindi lamang natalo, hindi lamang naghirap, naging alipin pa sila ng ibang bansa, at marami sa mga tao ng Israel ang napatapon pa doon sa Babylonia. Kaya nga po iti nagpapahiwatig, kung wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo rin ang naghahanap ng ating kababagsak, kagaya ng nangyari sa Israel. Subalit mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagkasya na lamang sa ganoong kalagayan, kundi kahit sa pangit na kalagayan, nakagagawa ng mabuti ang ating Panginoon. Kaya nung magbalik loob ang mga taga-Israel, anong pinakita ng ating Panginoon? Ang ipinahayag niya ay ang kanyang habag at awa para sa mga tao na ito. Kaya nga, matapos ang pangalawang bahagi ng salinlahi, dumadako na tayo sa pangatlong bahagi ng salinlahi, at ito'y tumutukoy sa pagbangon patungo sa panibagong kadakilaan. At ang pinakarurok nito ay ang pagpapadala ng Mesiyas sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kahit sa pangit na kalagayan, kahit na sa pagkakasala, nagkaroon ng magandang kinabukasan, sapagat nagpadala ang Diyos ng isang Mesiyas, ng isang tagapagligtas. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, ito rin ay maihahambing natin. Tayong lahat, nung pinanganak tayo, ang ninanais ng Diyos, maging dakila tayo. Nung pinanganak tayo, ang nais ng Diyos, maging mabuti tayo. Kaya nga po sa lahat ng pinapanganak, walang ipinanganak na magnanakaw kagad. Walang ipinanganak na nangangalunya kagad. Walang pinanganak na masamang bata. Walang pinanganak na makasalanan na bata kagaya ng kasalanan ng iba, maliban sa kasalanan ng orihinal. Subalit tignan po ninyo mga kapatid, habang tayo mga bata, tayo ay mabuti sa ating pamumuhay. Pero kapag po tayo tumatanda na at na-expose na tayo sa iba't ibang uri ng halimbawa ng kasalanan, tayo mismo ay nararahuyo sa pagkakasala. Kaya ito ang simula ng ating pagbagsak, hindi sapagat nais ng Diyos na lumayo sa atin, kundi sapagat kapag tayo nagkakasala,
tayo mismo ang lumalayo sa ating Panginoon. Tayo mismo ang bumibitaw mula sa ating Panginoon. Kaya nga po ang ninanais ng ating Panginoon, magbalik loob tayo sa Kanya sa tuwing tayo ay nagkakasala. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang laban sa ating Panginoon. Nang sa gayon, ibalik tayo muli ng ating Panginoon sa pamilya na Kanyang binubuo para sa atin. Kaya nga po, tingnan po ninyo mga kapatid, ang pamilya ng ating Panginoon, kinabibilangan ng mabuti at masama, kagaya ng bawat isa sa atin, sapagkat tayong lahat ay bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo nagkakamali, kapag tayo nagkakasala, isipin na lamang natin, hindi perpekto ang pamilya ng Diyos, bagamat ang Diyos ay perpekto. Kaya nga po sa binyag, inaangkin tayo bilang mga inampon na anak ng Diyos. Makasalanan man tayo, may pagkakamali man tayo, pero tayong lahat ay inaangkin na bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Iisang pamilya tayo, iisang angkan tayo, kasama ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang nais ng Panginoon, lahat tayo ay mabalik sa kadakilaan, at ito ay sa kadalisayan ng uri ng ating pamumuhay, sa kabanalan, hindi sa pagkakasala, ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumbuhay, marami po tayo na mga halimbawa ng mga taong nagtagumpay sa tulong ng ating Panginoon sa kadalisayan ng buhay na ito. Kaya nga po ngayon, inaalala rin natin itong isang santo na pumunta rito sa atin sa Pilipinas noong 1981 at noong pong 1995. At ito po ay si Papa Juan Pablo Ikalawa. Noong 1981, sa kanyang pagbisita sa atin, ipinahayag niya sa atin ang kabanalan ng buhay. Noong pong 1995, muli siyang nagbalik para sa World Youth Day upang ipakilala sa mga kabataan, hindi ang kasalanan ang dapat nilang taluntunin, kundi ang kabanalan ang dapat nilang palagi ay ibahagi sa iba, at hindi naman ang kabanalan ng buhay ang dapat lagi natahakin. Kaya nga po nung siya'y kardinal, nagpunta na rin siya rito noong 1970s, at siya'y nagmisa, nanguna sa pagdiriwang ng banal na misa doon po sa Baclaran. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, itong tao na ito, nakita natin, hindi natin nakalain, pagdating pala ng panahon, magiging santo pala. Kaya nga po sa kadalisayan ng kanyang buhay, ipinayag sa atin, po pwede pala na tayong lahat ng mga naririto ay maging santo rin, kagaya ni Papa Juan Pablo Ikalawa. Kaya nga po pansinin po ninyo mga kapatid, kahit na tayo ay may mga pagkakamali sa buhay, tinatawagan pa rin tayo, itama yung ating pagkakamali. Ang ating liko na daan ay ating iwasan upang ito'y ating maituwid at taluntunin natin ang daan patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, hinahabon tayo ng ating Panginoon. Kung tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos, kung tayo nga ay tunay na kabahagi ng pamilya ng ating Panginoon, isipin na lamang natin ang ilang mga aral na itinuturo sa atin ng ating mabuting balita. Unang-una, kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mabuting balita, alam ng Diyos yung kasalanan at yung kamutihan ng mga taong nabanggit. Walang pinagkaiba sa bawat isa sa atin. Kilala tayo ng ating Panginoon. Wala tayong maililihim sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kahit ang mga buhok natin, bilang na lahat ng ating Panginoon. Alam niya ang lahat-lahat sa atin. Alam niya ang kasalanan ginagawa natin ng lihim at ng hayagan. Gayun din naman, alam ng Diyos ang kabutihan na ginagawa natin ng lihim din at ng hayagan. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Kaya kapag humarap tayo sa ating Panginoon, alam ng Diyos ang buo nating pagkatao. Alam ng Diyos ang lahat-lahat para sa atin. Subalit mga kapatid, kahit na tayo ay minsang nagkakamali, kilala tayo ng Diyos sa lahat ng ating pagkakasala at kabutihan. Pero ano naman yung pangalawa na aral sa atin ng mabuting balita? Kahit na tayo may pagkakasala, importante tayo sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kung ang isang maya ay nabubuhay sapagkat pinakakain siya ng Diyos, how much more ang bawat isa sa atin, sapagkat tayo ay nilikha bilang pinakamataas sa lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon. Kaya isipin po natin mga kapatid, ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin, kaya nga importante tayo sa ating Panginoon, binabahaginan tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. At yung ikatlo at panghuli na aral sa atin ng ating mabuting balita,
mahal tayo ng Diyos. Kaya nga po kahit yung mga makasalanan, hinahanap niya para magbalik loob sa Kanya. Kahit yung mga nagkakamali, ginagawa niya ng paraan para maitama sa kanilang pagkakamali, sapagat ang nais ng Diyos, manatili tayo sa buhay ng kabanalan at maiiwas tayo sa kasalanan na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kaya nga po mga kapatid, ganun tayo kahalaga, ganun tayo kakilala ng ating Panginoon. Kaya nga po ang Diyos, pinakilala din niya ang Kanyang sarili sa atin, sa Kanyang pag-ibig sa atin. Nagkatawang tao ang ating Panginoon, pinanganak bilang sanggol sa isang sabsaban, naging taong-tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan, upang ipadama sa atin, hindi lamang siya nagsasalita ng pag-ibig, ipinakita niya sa Kanyang sariling gawa ang pag-ibig sa atin. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan sa aklat ng Henesis sa mga unang kabanata, makikita po natin doon kung papaanong nilikha ang sanlibutan. Sa isang salita lamang, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at sumilay ang liwanag. Magkaroon ng mga ibon, ng mga isda, magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng kung ano-ano pa sa mundong ibabaw. Kaya nga po isang salita, ang Panginoon ay nakagawa ng lahat ng bagay. Pero pagdating po sa tao, hindi lamang nagsalita ang ating Panginoon, kumilos, gumawa ang ating Panginoon. Kumuha siya ng isang timpal na lupa, inihubog bilang tao, inilarawan ayon sa Kanyang wangis at hiningahan sa ilog, at ito ang tinatawag na tao na minamahal ng Diyos. At ganyan po naman, hindi lamang siya lumikha sa bawat isa sa atin, kundi ang ating Panginoon nag-alay ng Kanyang buhay nang dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat ay importante sa ating Panginoon, sapagat minamahal tayo ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo kilala ng ating Panginoon, dapat din naman kilalanin natin ang ating Panginoon bilang ang naghahari sa ating kalooban. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, makasama rin tayo sa Kanyang kaharian. Kaya nga po tinatawagan tayo ng ating Panginoon, huwag tayong maparahuyo sa pagkakasala, sapagat tayo kabilang sa pamilya ng ating Panginoon. Kaya sa bawat sandali ng ating buhay, ang larangan ng kabanalan, ang ating taluntunin, nang tayo mapabilang palagi sa minamahal na angkan ng ating Panginoon. At sa gayong paraan, hindi lamang tayo hahanguin mula sa mundo na ito, kundi dadalhin pa tayo patungo sa Kanyang kaharian, nang tayong lahat ay magtamasa ng kaligayahang nararapat para sa mga pinagpala at naging matapat sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, sinanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idulog natin ang ating mga kahilingan sa Amang nasa langit, na nang dahil sa Kanyang habag at pag-ibig, nakamta natin ang kaligtasan at katotohanan. Kaya't ating pong sambitin, Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating kaparian, upang magabayan nila at mapangalagaan ang bawat pamilya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw ng landas, mga nangungulila, mga nababagabag at nakakaranas ng pagtatakwil, upang matagpuan nila ang pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos sa pamilyang Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami.
para sa mga may sakit at nagdurusa, upang ang kanilang nararanasan ay ituring nilang maaaring maging daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating pamayanang Kristiyano, upang maisali natin sa susunod na henerasyon ang pananampalatayang ating tinanggap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng kapahingahan sa langit, sa tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Isama rin po natin sa ating panalangin ng pasalamat, Salde and Cora Ginibo and family. Pasalamat din po ni Mr. and Mrs. Nonito Relatos Jr. and family. Para po sa kaluluwa ni Moises, Lucita, Leticia, Primitivo, Delma, Josefina, Vicente, Noel, Marcelino, Maria, Manuel, Eugenia, Florentino, Maria Crescencia, Rachel, Bogart, and Teresa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bawain, pakinggan mo ang panalangin namin mga tumanggap ng katawagang Kristiyano upang ang iyong awat-abag ang mahihatid namin sa lahat sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing binibigay mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahalabiring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inila ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pedro Apostol. Magsiupo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong piging ay papagalabi naman ng iyong Espiritu sa pananabik na magdiwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsipo sa mandali. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang simoy ng Kapaskuhan ay atin ang nararamdaman, kung kaya't ang samahan ng mga lectors and commentators. At ang ating choir ay ang Horatio ay maghahandog ng mga awiting pamaskong magpapasariwa ng diwa ng kapanganakan ng ating poong Hesukristo. Kalaki po ng awiting ito ang paghingi ng pamasko sa bawat isang mananampalataya. Naway ibuhos pa ang masaganang biyaya sa bawat isa. Muli po, maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Malamig ang kay tuli ng araw, Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw
pa rito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. Ilan lamang pong paalala para sa atin sa mga susunod po na ating pagdiriwang ng ating Misa de Gallo at Simbang Gabi ay sa ating pong pagpasok sa ating pong bahay dalanginan sa ating simbahan, mangyari lamang po na sundin ang ating health protocols sa ating pong mga magsisimba, gaya po ng pagsusuot ng face mask at ng face shield, pagpapakuha ng temperature, pagsusulat ng contact tracing form, o kaya naman ay meron po tayong QR code sa mga gustong iyon ang opsyon, pagtapak sa foot bath, sabay pintuan ng simbahan, paglalagay ng alcohol o pag-sanitize ng kamay, at hindi po naman sundin po natin ang nakapos sa upuan o sa sahig para sa ating pong physical distancing. Iwasan po ang paghawak o paghalik sa imahen, maaari pong magdasal na lamang o magtanda ng krus, at may mga usherates at mga kabataan po na tutulong sa atin para sa ating pagupo o kaya naman sa paghahanap ng ating mauupuan. At sa ating pong pagpasok, meron po tayong KKK at iba pang mga samahang pangsimbahan na tutulong sa atin para tayo magabayan. Sa ating pong pag-alis mamaya ay sa pagbabasbas po ng banal na tubig, di na po muna tayo alis sa ating pwesto. Ang mga extraordinary ministers sa Holy Communion po ang siyang lalapit sa inyo para kayo ay mabasbasan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.